ang dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amelin Veloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga balita ngayong araw. 8 miyembro ng ONAD Carnapping Group sa Cavite, laglag sa mga otoridad. Lalaki sa presinto ang bagsak matapos ireklamo ng pangre-rape ng kasambahay. 2 lalaki patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Metro Manila kagabi. Isang lasing na pagtripang nakawin ng watawat ng Pilipinas sa Manila City Hall. Anibersaryo ng Mendiola Massacre bukas, inaalala ng mga militante. At sa kwenta noong mga butiki, gamot nga ba sa hika? Tuloy-tuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa mga grupong sangkot daw sa carnapping. Nadakip ang may 8 hininalang miyembro ng isang kilalang carnapping syndicate sa Dasmariñas, Cavite kaninang madaling araw. Iba't ibang kalibre ng baril, kutsilyo at mga drug paraphernalia ang nakumpiska mula sa grupo. Para sa update, may live report si Ryan Ang. Rafi, Amelin, inaresto na pinagsayad na puwersa ng Highway Patrol Group ng Cavite at ng Intelligence Group ng Bataan at Pasay Police ang 8 hinihinalang miyembro ng ONAD Carnapping Group. Unang nadakip ang 3 sa kanila sa isang safe house sa Phase 2 ng Barangay Paliparan 3 sa Dasmariñas, Cavite kanina alas 4 ng madaling araw. Nakuha rin dito ang ilang imported dry goods at mga water filter na hinihinalang na kulimbat nila sa isang cargo forwarding truck. Sa isa pang kalapit na safe house, nadakip ang 5 pa nilang kasabwat. Na-recover din dito ang iba't ibang kalibre ng baril, mga patalim at mga drug paraphernalia. Nakita rin ng mga headdress at LCD monitors mula sa isang Nissan Altera na malamang daw ay kinarnap ng grupo. Sumablay daw ang operasyong ito ng grupo at nabaril nila ang nanlaban na driver ng inaagaw nilang SUV. Ayon sa intelligence report, modus ng grupo ang mangarjak ng kotse pero hindi nila ito binebenta. Sa halip, ginagamit nila sa sasakyan sa iba't ibang uri ng illegal na gawain gaya ng pang-hold up. Makikita natin dito ang operation ng grupo, hindi lang dito sa NCR, Region 4 and Region 3 and maybe mga karatig po pa. Pero tinanggi ng mga suspect ang krimen. Binili raw niya ito dahil nagba-buy and sell siya at balak pa raw niya magtayo ng isa pang negosyo. Magbe-business po ako ng mineral water po eh. Mineral water station po. Rafi, Amelin, kasalukuyan nakakulong sa Kampantalyon Garcia sa Cavite ang mga suspect kung saan sasampahan sila ng kaukulang kaso. Rafi, Amelin. Salamat, Ryan Ang. Hindi isang kasambahay sa Valenzuela at isinumbong sa pulis ang pang-rape daw sa kanya ng kanyang sir. Irit naman ang kanyang amo. Pareho nilang ginusto ang nangyari. Ibalita mo, J.D. Castro. Sinabi ko sa'yo, ayaw ko, kuya. Ano sinabi mo pa sa akin? Huwag akong maingay. Huwag akong magsusumbong pati sa asawa ko, pati sa biyanan mo. Walang takot na isinumbong ng kasambahay na si Cheryl ang pangre-rape daw sa kanya ng among si John Banice sa kanilang bahay sa Barangay Genti de Leon sa Valenzuela. Kwento ng biktima, bandang alas 2 ng hapon nagpamasahe sa kanya ang suspect. Pero laking gulat niya nang bigla na lang siya nitong hubaran. Bigla na lang po niya ako niyakap. Tapos nawakan niya na po yung braso ko, saka po inubad niya po yung short ko. Hindi raw agad nakapagsumbong si Cheryl sa takot na magalit ang kanyang among babae. Ano po daw masusumbong sa asawa ko, pati sa asawa niya. Ilihim na po daw namin, pero hindi ko po kaya talaga eh. Nagkalakas lang daw siya ng loob na humingi ng tulong nang may mapadaang police mobile sa kanilang lugar. Papatrolya yung mobile natin. Nilapitan sila nung biktima at humingi ng tulong. Pero depensa ng suspect, walang rape na nangyari. Kagustuhan din naman po niya na nangyari. Hindi na po namin maiwasan parehas. Wala namang force na nangyari. Desidido ang biktima na sampahan ng kasong rape ang amo. J. De Castro, News 5. Patay agad ang isang lalaki ng barilin habang nagpapahangin lang sa labas ng kanilang bahay sa Taguig. Suspetsya ng mga kakilala ng biktima, posibleng onsehan sa sindikato ang dahilan sa krimen. Ibalita mo, Alexa Reyes.
Nakabulagta at may 3 tama ng bala ng baril si Nelson Jimenez nang makita ng kanyang mga kaanak. Binaril si Nelson sa mismong tapat ng kanilang bahay sa Banyari Street, Barangay Central, Bikutan sa Taguig kaninang hating gabi. Ayon sa kapatid ng biktima, nagpaalam lang si Nelson para magpahangin sa labas ng bahay. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng mga putok ng baril. Pamangkin ko ang nagsumbong sa akin. Sabi, si Tito Nelson patay na dun sa baba. Kwento ng mga nakakita sa krimen, 6 na armadong lalaki ang dumaan sa harapan ng bahay ng biktima. May mga bit-bit na 45 po, baril. Tapos sumigaw lang na walang mag-alam. Yun lang narinig namin, ma'am. Isa sa tinitignang anggulo ang pagkakasangkot daw ng biktima sa mga illegal na transaksyon. Ng mga sa mga babae. Tapos may ano din yan siya na may suspect din niya. Ano din siya dati, na-embol din siya dati sa mga hold-upper. Sa kakumpetensya niya, sa hanap buhay niya. Baka nagkaunsihan. Inaalam na rin ng mga pulis kung totoong may kinalaman sa droga at sindikato ang pamamaril sa biktima. Alexa Reyes, News 5. Bibisita lang sana sa kaibigan ng isang mister ng patayin sa Mandaluyong. Pinaril na nga, ninakawan pa ang biktima. Ibalita mo, Michelle Mediana. Idinaan ng pamilya Dawag sa pagsisindi ng kandila ang kanilang pagdadalamhati at pagsigaw ng hustisya sa pagpatay sa kanilang padre de pamilya. Binaril si Mang Marlon habang papunta sa isang kaibigan sa Pleasant Hill, Mandaluyong City kaninang alas 12 ng hating gabi. Ayon sa misis ni Marlon, wala raw siyang alam na nakagalit ng mister. Kaya malamang pang-hold up ang motibo ng mga sospek. Nawawala po yung 60,000 niya, tsaka yung kwintas niya. Isang barangay tanod ang nakakita sa pangyayari dahil naagaw ang pansin niya ng putok ng baril. Nakarinig ako ng isang putok. Inisyoso ko ngayon kung ano yon. Ang nakita ko, yung mama, para silang nag-aagawan, at yung natumba, binaril siya ng isang mama. Mabilis na tumakas sa sospek na umangkas na nakaabang na motor ng kanyang kasabwat. Duman sa akin yung 2 suspect pero hindi ko nakilala at hindi ko namukhaan sila dahil naka-helmet parehas eh. Inaalam pa ng mga pulis kung sino ang pumatay sa biktima at ang tunay na motibo sa krimen. Michelle Mediana, News 5. Dinampot ng mga pulis ang may 7 babaeng nagtatrabaho bilang GRO sa isang bar sa QC kahit walang permit. Wala ring kawala ang may-ari ng bar na wala ring business permit. Ibalita mo, Sel Guevara. Bistado ang 7 babaeng ito na nagtatrabaho raw ng walang permit sa isang KTV bar sa Commonwealth Avenue sa QC. Booking din ang pag-ooperate ng Crystal Ice Videoke Bar ng walang business permit. Ayon sa mga pulis, may nagtip sa kanila sa text na may nagaganap na nude show sa nasabing bar at ilan pa nga sa mga babaeng namamasukan dito ay menor de edad. Pero giit ng floor manager na si Lovely Celestial, legal ang kanilang negosyo. Ayon pa sa GRO na si Desiree, waitress at dancer lang ang trabaho niya sa bar. Sayo lang po. 60 lang po yung sayo. Kusa rin daw na masukan si Desiree bilang GRO para buhayin ang kanyang baby. Hindi raw siya nakatapos ng high school kaya hirap siyang makahanap ng ibang trabaho. Ganito rin ang paliwanag ni May. Iniwan daw siya ng kanyang nobyo at kailangan niyang kumayod para sa mga anak. Alam ba nanay tatay ng trabaho? Hindi. Alam nila